Ayun guys, good morning. Mayroong pasyente dito ngayon, isang white Westinghouse na dryer. Yan. Ang problema dito, ginagamit daw tapos pagbukas may lumagatok. Tapos umangat na yung pinto. So ang karamihan dyan na lumalagatik ay yung pag may naputol na spring o kaya yung pinagkakabitan niya ng spring. Sana yung spring lang, kasi pag spring lang magagawa natin ng paraan, pero pag yung plastic kasi yun, mahirap magdugtong nun. Okay guys, buksan natin. Tingnan natin kung ano talaga nangyari. Tanggalin natin yung dalawang tornilyo. Ayusin ko lang yung camera ko guys. So, dalawang tornilyo lang yan guys. Kasi, testingin pala muna natin. Sorry guys Kasi pag nakaangat yan, saksak natin. Ito, saksak natin yung kanyang power cord. Ayun. Tapos, pag nakaangat to, kasi yung door switch niyan, once na inangat mo yan, aangat yung contact point niyan, yung pinakang door switch, walang power. Kasi yun ang pinakang switch niyan, kaya tinatawag na door switch. So, subukan kong i-on itong timer. Yan, gumagana guys, ayan gumagana. Pag binitawan ko yan, umangat ng konti, uminto Kasi nakaangat yung switch niyan, yung door switch. Yan, uminto na, may vibration na yung kanyang baka may problema na rin yung kanyang belo. Ayan guys. So, pag binaba natin, andar siya uli. Yan. Kasi nakaangat dito yung door switch niya. Titingnan natin kung alin ang naputol. Yung spring or yung pinakang base na spring. Sana spring lang. Pugutin natin. Yan. Tapos tuloy natin to pagtanggal nitong tornilyo. O guys, kung halimbawa sa bahay nyo ganitong nangyari, simple lang to guys. Lalo kung spring lang. May nabibili naman na spring. Ito. Ayun. Ganyan lang yan guys Yan. May pinakang timer. So ito yung sinasabi ko sa inyo na contact point. Dahil nakaangat siya, dahil nakaangat yung pinto, ito yung door, yan kasi ang inaangat niyan, to. Ito yung pinakang door switch. Linaw ba? Ayan. Pag binaba ko yan, didikit yan yung switch. Yun. Kita nyo guys, inangat ko na konti. Sorry. Pag inangat ko na konti, nakaangat din siya. Pag binaba ko yung door, lalapat siya. Magkaka-power siya. Ayun, kita nyo to guys. Ito. Yan yung door switch. Yan. Yun. Taas, baba. So, dito tayo sa ayun, yung spring niya. Putol guys, putol. Ito. Ayun Kinakalawang kasi to guys. Ito yung pinakang, ito pala. Ito, hindi nakikita. Ito. Ayun putol. Ayun Teka, tanggalin natin. Medyo matigas. Baba natin muna. Ayun. Ayun guys Ayan. Ito. Putol yung isang paa niya. Ang paa niya guys, di ba nakabaloktot yung kabila, naka letter L. Ito sa kabila, nakabaloktot to. Pag ganyan naman, para dito nakaupo. Dito. Yun. Yung pinakang, ano ba? Kita ba? To. Nakaupo yan dyan. Yun. Dapat, kung buo yan, baltarin natin to kunyari. Yan. Nakapasok yan dyan. To. Yung dulo. Hindi makita. Sorry guys Ang hirap mag-video. Ayan Yan. Dyan nakasalpak yan. To. Yung L na yan. Dito nakasalpak yan. Naputol na. Ito naputol na yung kabila. Ito. Kasi ito yung kabila, dito nakasalpak sa kabila, dito naman, dito. Para pag inaangat natin, maglalaro siya. Yan. So, putol to, papalitan natin guys. Meron tayong replacement dito. Yan, okay. Kuha tayo muna ng pampalit. Yan, ito guys Pag bibili kayo nito guys, hanggat maaari dadalhin nyo itong sample. Kasi meron tong
baliktad. Ang ganyan ang forma kasi yan dapat. Ganyan ang forma. Ngayon, may nabibili kasi na baliktad ang L nito. Imbis na pakaliwa, pakanan. Ito naman sa baba, pakaliwa. Ito naman nakakanan. So ang tamang bibili nyo dapat ganito. So dapat dala nyo yung sample. Okay guys, dapat dala nyo yung sample kahit yung kalahati ay yung kabiyak. Hindi naman napuputol ng sabayan. So may idea kayo kung pakanan ba o pakaliwa. So ito, lalagay natin. So ang pagkabit guys, pinakamadali, ito unahin natin yung sa baba. Ito yung pinakang L niya sa baba. Isalpak natin doon sa kanal niya. Tapos pwede rin kamay lang o kaya long nose para madali. Tapos i-bend natin, ilulubog natin ng ganun. Spring naman yan, ano yan. Ganyan, tapos pasok natin dito sa butas. Ayun. Yan. Yan, pasok na siya guys. So, yung pinto nakababa na. Ayan o. Ayan o. Okay, bumababa na siya. O, try muna natin na hindi natin muna tatakpan. Pero kung mapapansin nyo guys, nakababa na siya. So nakalapat na yung contact point. Ito, nakalapat na yan. Pag inangat ko, ulitin ko ha. Pag inangat ko, aangat yan. Ayun, umangat. Pag binaba natin, mag-on yung switch. So may power na pupunta sa motor. Okay, saksak natin ng hindi muna natin tinatakpan to. Okay, saksak natin. Okay. Ayun. Ayun, umandar na. Kasi naka-on pa pala yung timer natin. Ayan. Tanda natin, pag inangat natin, mamamatay siya. Ayan. Ayan, tumigil na. Ayun. Pag binaba, siyempre, aandar. So guys, gumagana pa yung kanyang brake ng dryer. Pag inangat ko ng todo yan, ayun, mabilis suminto. Gumagana pa yung brake system niya. Okay, so takpan na natin guys. Ayun, okay na. Malakas lang ang vibration guys. Ayan o. Usually ang ganyang malakas ang vibration, ang problema niyan karamihan yung belo. Baka medyo ano na, malambot na. Dapat walang vibration na ganyan kalakas. Okay guys, tornilyohan ko lang para matawagan na natin si customer. Ayun, tornilyo, screw, saka din sa kabila. Siyempre, higpitan natin. Ayun. Ayun. Ayan, okay na. Tawagan natin si customer para magamit niya na. Kasi umaambon dito. Ayan, makulimlim oh. Ayan, nagda-dryer daw, biglang lumagatok. Okay, maraming salamat guys sa simpleng DIY tutorial kung paano susolusyonan yung pag ganun na nangyari. Ayan, kasi yung ano yan, yung spring na yon, door spring, kinakalawang po yan. Darating at panahon na mapuputol talaga yan. Pero kung hindi pinapasok ng tubig to, medyo matagal bago masira. Ayan guys. So ayun, maraming salamat sa pagsubaybay. At sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin munting channel, please like, share, and subscribe. At pakipindot na rin yung notification bell sa taas para updated po kayo kung sakaling meron po akong panibagong video na mga ganitong klaseng ginagawa para sa washing machine. Ayun, maraming salamat. Matsuki TV po. God bless po sa ating lahat.